And salamat sa Panginoon, binigyan niyo ng pagkakataon na muli makapagbahagi ng kanyang salita. So ito po yung first time ko na mag-share ng Word of God for this year ng Sunday service po. Kaya purihin ng Panginoon. So ngayon, bago tayo dumabot sa ating pong tatalakayan, magkaroon po muna tayo ng short recap para sa ating mga na-discuss. Kasi nung nag-start ako na dami kasing nagbigay sa akin ng mga notebook. So sabi ko, ano gagawin ko dito sa notebook? Hindi ko alam na gagawin ko. E di, simula na, nag-start na ako na magsulat every Sunday. And sabi, sige, sulat na ako. Subukan ko na kung kaya ko habang nakikinig, nagsusulat ako. So enjoy naman siya kasi nawawala yung antok. Nakawala ng antok, tapos naiintindihan mo panalo. At ayun, dahil nga may mga nasulat ako, so binalikan ko ano ba yung mga pinag-usapan natin last Sunday or last month. So napakaganda nung in-observe ko siya kasi sabi dun sa, di ba ang pinaka-theme natin for this year is reach the people for Christ, reaching out the people for Christ. So ayun, sabi na, reaching out the people of Christ. And yung January, sabi ko, ano, ganda ng topic to reach the people for Christ. Una, tinuro sa atin to have or renewing yung heart, renewing yung mind, and to have goals. Diba? Ayun yung sabi sa atin, o tinuro sa atin ng buong January. Kumbaga, New Year, New Me. Yun yung tinuturo sa atin, diba? New Year, New Me. New shoes, new exercise. Dito. New Year, New Me. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Diyos or pinapakala sa atin ng Diyos na we need to renew our mind and renew our heart. And also, to have a new goal na connected sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, ayun yung tinuro sa atin. Ibig sabihin, para ma-reach natin yung mga tao na nais nating abutin, kailangan natin i-renew yung sarili natin. Tayo mismo, buong pagkatao na meron tayo. And also, after that, pagdating naman natin ng February, dito naman napaganda na. Kasi kung tinuro sa atin na magkaroon tayo ng plans or ng goals, ito naman yung action. Sabi dun sa pinaka-topic natin, the whole February is action of mercy. Ibig sabihin, we need to action with mercy. Kaya yung unang topic na meron tayo for this month, di ba ang tinuro sa atin ng Panginoon kung gaano siya ka-merciful? God is merciful. And also, God is just. Ayun tinuro sa atin. Pero mas natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay kanyang kinakabagan. At hindi siya mas natutuwa na kapag ginagawa niya yung consequence na tayo rin naman yung may kasalanan. Ibig sabihin, mas natutuwa ang Panginoon o mas natutuwa ang Diyos once na pinapakita niya sa atin kung gaano siya ka-merciful sa atin. And the second Sunday, ano yung topic natin, which is the benefits of mercy. Yung beneficial to those who exercise. Diba? Kaabagan ng Diyos ang taong mahabagin. So, ayun. So, ngayon, napakaganda ng gustong ituro sa ating Panginoon. Kasi po, God wants to use your life or our life to reach people. So, ngayon, ano naman yung gustong ituro sa atin ng Panginoon? So, bago tayo pumunta or dumako sa ating pong pinaka-topic or tatalakayin, tayo po muna yung manalangin. Sige po, let's pray. Yes, Heavenly Father, Lord, thank you for this privilege na makapagbahagi ng iyong salita, makapakinig, Panginoon, ng iyong pong mga salita. At aming dalangin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso at isip, Lord, sa mga oras po na ito, lubos namin po unawaan yung mga salita mo. At magamit namin ito, Panginoon, to reach people, Panginoon.
And also, Lord God, buksan mo ang aming puso at isip. I-guard niyo po ito, Panginoon, at kuskusin ng iyong banal na Espiritu. Maging ako na mag-ahayag ng iyong salita. Patuloy niyo akong itagis sa inyong likuran na way mahayag, Panginoon, yung patotohanan. Mahayag yung kung ano yung kalooban mo. Mahayag, Panginoon, kung ano yung nais mong itulong sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Napakabuti mo sa aming buhay. Thank you for your goodness, Lord. Purihin ko, Diyos, ito ba isang dalangin sa tayong pangalan ng Jesus? Amen. So ngayon, sa umaga pong ito, ang tatalakayin po natin, which is about mercy, characteristic of the saints. Pwede pong paki-next slide. So ayan. Mercy, characteristic of the saints. So meron na question dito. Sabi dito sa question ko, who is the saints mentioned here? So sino ba yung tinutukoy na saints dito? Pwede bang ikaw yan? Pwede bang ikaw yung saints na tinutukoy na? Sige nga, tanong mo nga sa katabi mo. Maganda yung dito. Di ba sinabing saints, ano siya, banal? Pag sinabing saints, santo, kung mga gano'n. Kaya tanong mo sa, ito yung tanong dito. Tanong mo sa katabi mo kung santo siya. Santo yun? Tanong mo nga santo ka? Parang santo ka? Banal yun? Santo yun? Sige. Sige. Sabi dito, kasi tinanong ko si Paz, tapos may sinabi sa akin si Paz, na meron daw basis, pwede daw maging saints. Pwede tayo maging saints dito sa, for example, sa Philippines. Yan, pwede tayo maging saints. Kasi di ba meron tayong saints, kinikilalang saints dito sa Philippines. Ayun yung sinabi sa akin ni Paz. Sabi ko, okay. Ito yung sabihin, meron silang basis. Basis na kung saan pwede kang maging saints. Sabi dito, sinerch ko siya. Sabi ko, ano ba yung basis nila? Sabi dito, core basis of being saints. Unang-una, martyrdom. Hindi ko alam kung ayun yung pinaka-tamang basa niya. Martyrdom. Baga may martyr, ayun na lang. Kasi yun yung kakaintindi sa kanya. Sabi dito, pahingin na lang yung ibig sabihin. This means a person died because of their faith in God. Ibig sabihin, they choose to stay faithful even if it was dangerous. Ibig sabihin, handa kang mamatay para sa Panginoon. Ayun yung faith na meron ka. Ibig sabihin, isa siyang basis na pwede kang maging saints yung willing kang mamatay. Willing kang gawin lahat para sa Panginoon. Kung mamatay ako, okay lang. Basta gagawin ko to para sa Panginoon. Ayun yung unang bagay. Martyrdom, one of the basis of being saints. Then next naman, sabi dito, heroic virtue. Di ba naman tama yung basa ko eh? Heroic. Yan. H-E-R-O-I-C. Sorry po, hindi po ako English teacher. Heroic virtue. Sabi naman dito, this means the person live a very good and holy life. They show strong faith, love, kindness, patience, and obedience to God every day. Ibig sabihin, sabi naman dito, di ba una, handa kang mamatay para sa Panginoon. Kaya naman, mamumuhay ka with strong faith, love, kindness, patience, and obedience. Ibig sabihin, dapat mabuti kang tao. Mamumuhay ka ng pagiging mabuting tao. So, ayun po yung basis na meron dito sa lupa na para maging saints ka. At meron tayong dalawang saints dito. Sinerch ko siya kasi hindi alam nila Paz kung sino yung isa. Ayun siya, yung isa po. Sabi dito, una, si Saint Lorenzo Ruiz. And sabi the first Filipino martyr who refused to renounce his faith during persecution in Japan, saying, "If I had 1,000 lives, I would give them all to the Lord." So, ayun yung sinabi niya, di ba? Ayun yung unang saints na meron tayo. Saints, ano siya? Pilipino siya. And then next naman, ito, kilala niyo to. Si Saint Pedro Calungsod. Ayan. Lubot ba siya tumatawa kayo? Parang hindi kayo pinuwala ka. Saint yun. Saint Pedro Calungsod. And at teenage lay, hindi ka nabasa dito. Catechist.
Ha? Catechist. Catechist. Pasensya na po. Hindi po tayo English teacher. Catechist. Martyr in Guam while helping missionary efforts. So, ayan, tumutulong po sa mga missionary. Ayan po ayan po yung dalawang saints na meron tayo dito. But, sabi dito, but biblically, according to Colossians chapter 1, verse 22. Pwede po bang paki-next slide po? Doon, thank you po. Bilis. Ayan. Pwede po ba natin pakibasa po ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusations. Ayan, thank you po. Basahin ko rin po siya sa Tagalog para mas maintindihan ko po. Dahil sa intindihan ko yung answers. Sabi dito, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya. Ay, no. 22 pala. Sorry. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Ibig sabihin, sino ang tinutukoy na saint dito? Tayo po. Ibig sabihin, ikaw, yung katabi mo, ako, lahat tayo nandito. Lahat tayo ay saints. Pero hindi dahil mabuting tao tayo, dahil magaling ka, dahil matalino ka, dahil mayaman ka, o dahil mahirap ka. Hindi ka naging saints because of God. Naging saints tayo because of Jesus Christ. Ano sabi niyan? Naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay nitrailan para maging holy tayo, maging malinis tayo sa harap at sa paningin ng Diyos. Di ba napakabuti ng Panginoon? Because of God's mercy, tayo naging banal, naging saints sa paningin ng Diyos. Kaya sabi dito, to those people who believe in God, sila yung mga tinatawag na saints. Ibig sabihin, lahat tayo, yung minimation at saints dito, tayo pong lahat yun. Di ba, napakaganda? Sige, sabi mo sa tabi mo, Santa Yard. Santa Yard. Parang ganda, no? Saint Edward. Wow. Saint Edward. Saint William. Saint Joy. Ang pinaka maganda, Saint Peter. Parang ano ba ta? Saint Peter. Parang Saint Peter. Ano ba yun? Saint Peter. Parang kasilong condolence. Then, tumaga, tayo ay mga saints or mga banal, holy, sa harap at sa paningin ng Diyos. Pero bago tayo maging banal, ano ba, or sino ba tayo? Ilalaw ba sarili mo bago ka naging banal? Diba? Sige, talakayin mo natin, sino ba tayo bago maging saints? Or sino ba ako? Sino ba tayo dati? Or ano ba ang ginagawa? Or ginagawa natin dati? Sige po. Adjust lang po tayo sa Colossians chapter 1, verse 21. Verse 22 po ata na. Sige po, next slide po tayo. Ito po tayo. Bago tayo maging saints. Kasi kung mabasahin po natin yung book of Colossians, pinapakita dito yung dating ikaw at yung bagong ikaw. Kaya mas maganda, talakayan natin, bago mo naging saints, bago mo naging holy sa harap ng Diyos, sino ba ako? Sabi niya, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Sige po, basahin ko po siya sa Tagalog ulit. Para maintindihan ko po ulit. Sabi dito, dati kayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ibig sabihin, ano daw yung ginagawa natin? At ano yung iisip natin? Ibig sabihin, masama. At ano yung masama? Yung mukha daw. Masama yung mukha. Yan na po yan. So yun, masama. Ano ba yung masama? Walang binanggit kung ano yung masama. Pero para mas
specific, and sabi dito, to be more specific, pwede din natin basahin yung Colossians chapter 3, verse 5 to 7. So, ayan. Pwede din, ang bilis naman ng ating bilis, ha? And sabi dyan, pwede mo pakibasa ng malakas. 1, 2, 3, go. Therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. If you just walk in His ways, in the light that He wants to. Ibig sabihin, ito po yung nilalakaran na meron tayo. Ang dami, napakadami natin ginagawa. Sabi niya, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So, di ba sabi dito, ano ba yung issue? Bakit sinasabi ito ni Paul sa mga tao sa Colossians? Sabi dito, kasi meron pong false teaching that time. So, ayan po yung background. Kasi mayroong mga ang daming paniniwala. Kaya sinasabi ni Paul na huwag na tayong pasako or huwag na kayong pasako sa mga sinasabi nilang alituntunin. Ibig sabihin, dahil si Jesus naman, yung nakakasakop sa lahat. Kasi dito, pinapakita, sino ba si Jesus? Na siya yung ulo ng iglesia, na siya yung nakakasakop sa lahat. Ayun po yung pinaka gustong sabihin ni Paul dito. One of the purpose kung bakit niya isinulat yung Colossians. Dahil si Jesus, ang nakakasakop sa lahat, at sabi dito, huwag na kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Magbago na kayo. Dahil iniwan na ninyo yung dati ninyong pagkatao. Sabi niyan, isinuot na ninyo yung bago ninyong pagkatao. Ayun po yung background ng sa chapter 3. Na meron tayong bagong buhay kay Kristo. Sige po, next slide po natin. Ayan, nakita niyo po yung picture. Ayan, di ba? Napakalinaw. Saan kaya kayo buhay? Medyo malabo pero malinaw po siya. Diyan pinapakita na meron tayong yung old self at yung new self na meron tayo. Yung pagkatao na inubad natin at yung pagkatao na sinuot natin. Pero ang tanong dito, anong sasabihin mo kapag nakita mo si old self? Kapag nakita mo lang, anong sabihin mo kapag sa batang ito, di ba? Yung tanong ito. Pero anong sasabihin mo kapag nakita mo si old self? Diyan ka na lang, may hirap dito. Diba? Parang sabi dito, old self, I miss you. Old self, I miss you. Pero sorry, I love you, sir. Yung kalit ko kahapon. Happy Hearts Day ko. Sabi, sabihin natin sa akin. Nalabis ko si Olsen. Baka mamaya sabihin sa'yo ni Olsen. Sabihin sa'yo ni Olsen, no? Sabi ito. Ano? Nagbago ka na? Sabihin sa atin ni Olsen, nagbago ka na? O may bago na? Yes, may bago na. I have new self. Yung new self na bigay ng Panginoon. Yung new self na isinuot sa atin ng Panginoon. Diba? Napakaganda. Kasi ngayon, sabi dito, kasi ngayon, ikaw ay saints na. Ibig sabihin, ngayon, santo ka na. Or malinis ka na. You're holy. Diba? Tayong lahat ay holy na. Tayong lahat ay saints na. So kaya let's go back of being saints. Sige po, next slide po tayo. Ano ba pag sinabing saints or being saints? Sabi dito, being a saint does not mean being perfect or never making mistakes. It means we belong to God. When we believe in Jesus, He forgives our sins and change our hearts so we can live a life that pleases Him. Kung sinabi ba natin, being saints,
hindi ka pa rin naman perfect. Pero perfect ka sa harap ng Panginoon. Pero pinipilit or sinisikap natin na maging saints, na maging karapat-dapat pa rin sa harap ng Panginoon. So, gusto na sabihin dito, being saints, it means we are not perfect. But, sabi yan, we can live a life that pleases Him. Ibig sabihin ng buhay tayo, hindi lang para sa tao, hindi lang para sa sarili natin, kundi ng buhay tayo ay para sa Diyos. So sabi naman dito, sige pa next slide po. Being saints, according to Colossians chapter 3 verse 12, a saint is someone who lives with mercy, compassion, kindness, humility, meekness, peace, and forgiveness. It means showing the love of Christ in everyday life. That's the being saints in Colossians chapter 3 verse 12. Pero sabi dito, I have a question here. So okay, next slide po. What are the manifestation of being saints based on our text? Diyan sa Colossians chapter 3 verse 12. Sabi niya, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ibig sabihin po, hindi ka lang pala basta, hindi ka lang basta holy, kundi ikaw rin ay pinili ng Diyos. Tayong lahat ay hinirap ng Diyos. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Yan. Parang hindi ka pinili. Ngayon pa na lang pinili. Ayaw mo ba? Lahat po ba tayo pinili ng Diyos? Amen. Yan. Pinili rin. So sa ngayon, ayan po yung ating pong pag-uusapan. Sige po. Let's go to the next slide po. Ayan. Showing mercy as characteristics of the saints. Eh, napakalawak po kasi when you say mercy. Di ba? Napakalawak po pag sinabi natin mercy. Pag sinabi mercy, pwede siyang tawag yun, goodness. And goodness of God. And God's merciful. Kaya paano niya pinapakita sa atin? Through His goodness, kindness, and ang dami. Ibig sabihin, pag sinabing mercy, napaka-broad niya, napakalawak ng word na mercy. Ibig sabihin ngayon naman, ay tatalakayin natin kung paano ba natin magpapakita yung mercy or kung ano bang karakteristik na meron dapat tayo bilang saints. Sige po, number 1. Sabi dito, showing mercy as characteristics of the saints. Number 1, showing mercy with a compassionate heart. So, a compassionate heart means caring for others and feels their pain. When someone is sad, weak, or indeed a saint shows mercy by understanding and helping them. Napakahirap naman yan ito. Mahirap po ba? Yes po, mahirap po. Bakit ang sinasabi natin ito? Compassionate heart, it means caring for others. Hindi ko nga makaroon yung sarili ko yung iba pa. Pero ano sabi sa atin? Hubad na daw natin, hubarin na natin. At meron tayong dapat isuot. Diba? Ano yung dapat natin isuot? Ito po. Isa sa mga dapat natin isuot, compassionate heart. Ayun po yung dapat natin isuot. Last time, alam ko diniscuss natin ni Paz, you know the, parable of the Good Samaritan. Diniscuss siya ni Paz last time. Diba? Kung saan, merong nabugbog, binugbog, inakawan. Ayan. At maraming tao, hindi yung marami na rin siya. May mga tao dumaan, pero hindi siya pinansel. Pero sa Samaritan, stop. Sabi dito,
helped him and cared for him. So, ibig sabihin, katulad ng isang Samaritano sa story, ito yung dapat na makita sa atin. We need to help people who are hurting, sabi dito, even if they are strangers. Kahit di mo kilala. Huwag rin naman tayo tumulong sa kilala lang rin natin. Pakita rin natin yung compassionate heart na meron tayo sa ibang tao. Kasi nga, di ba, ay yung goal natin for this year na ma-reach out natin yung mga tao. Siguro mas madali natin ma-reach out yung tao kapag meron tayo nito. Compassionate heart. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng empathy na kung ano yung kalagayan ng tao, pwede natin siyang intindihin. Kumbaga, through that, pwede natin ma-reach out yung mga tao. Mas madali natin siyang ma-reach out. Hindi siya madali. Mahirap na magkaroon ng ganito. Kasi galing, for example, galing ka sa concert mo. Tapos di naman agad-agad Di naman agad-agad, nandun ka agad sa news na meron ka. Naalala ko lang yung kwento kahapon ni Ate Ira. Kasi parang nag-devotion kami. Ang devotion namin is about old self and new self. Sabi ko, hindi daw madali. Hindi madali kasi nga, pag sinabing old self, ito yung nakasanayan mo ng ginagawa na dapat mong alisin or dapat mong baguhin. Pero ang ganyan sagot ni Ate Ira, hindi siya nahirapan. Pero hindi mo siya nagmamayabang. Hindi totoo ko hindi siya nagmamayabang kasi ang ganda mo ng sagot niya. Sabi niya, kuya, hindi ako nagmamayabang. Pero naging madali sa akin na mayroon akong concept na binago ko. Kasi bakit po? Kasi sabi niya, along the process ng pagbabago, na-feel niya na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka lang basta hinubaran ng Panginoon na kapag suot sa'yo, okay na. Na sige, magbago ka na. Hindi pala ganon. Kumbaga, yung paulit-ulit na sinasabi ni Paz, na araw-araw tayong binabago ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pagbabago natin, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya po naging madali para sa kanya na yung old self niya, alisin yung old self na yun at palitan ng new self. Kasi kasama niya ang Panginoon. So ito, hindi siya madali na magkaroon tayo ng compassionate heart. Kasi for example, masama ugali ko. Ikaw yun. Ikaw na nakatingin sa lahat pala tayo dito. Lahat pala. Ayan. So hindi po madali. Pero ang gusto kong sabihin, yung pagkakaroon natin ng compassionate heart, hindi po tayo mamamayaan ng Panginoon. Kasi itong compassionate heart, naranasan din natin to sa Panginoon. Di ba? Palagi nandiyan yung Panginoon para sa atin. Para i-care tayo. Para ipakita yung mercy niya. And also, intindihin niya tayo. Alam ko lahat tayo dito. Makulit na bata. Makulit na anak sa harap ng Panginoon. Pero palagi niya tayo iniintindi. Kasi, yung Diyos na meron tayo, meron siyang compassionate heart. At ayun yung gusto niyang makita sa atin as being saints. So, ayun po. Number 1, showing mercy with a compassionate heart. Then next, sabi naman dito, showing mercy with kindness. Ano naman yan? Kindness naman din, a compassionate heart. Pahirap ba? Sabi niya, kindness. Kindness is doing good and speaking gently to others. A saint shows mercy by being kind even when others are not. Kailangan mo daw maging mabait kahit hindi sila mabait. Or kahit, kung alam niyo yung principle na pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. O, baliktad. Ano ba? Pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Paano kaya, for example, hindi pa establish yung kindness mo? Binato ka ng bato ngayon. Binato mo ng tinapay. Pero matsakaw.
Yung pala pala, Lord, sorry. Yung kindness ko po kasi, hindi pa po establish eh. Pwede na po ba ito? Tinapay rin naman po ito. Matigas ka lang. Di ba? Binato mo ng bato, pero matigas lang. Ano po? For example, ito, isa pa. Kailangan mo na maging mabuti kahit kahit di naging mabuti sa'yo. Halimbawa, naipag-away ka. Tapos naalala mo ito bigla. Kindness. Di pagsuntukan ka. Nagsuntok ka. Ginawa mo, niyakap mo. May kindness daw. Tama ba yung ginawa ko? Ay ba yung kindness? May pagsuntukan ka, bawal ka daw malakit eh. Pakita mo daw yung magiging mabuti mo eh. Ibig sabihin, habang na yung pagsuntukan, yakapin mo yung kaaway mo. Kaya, ay ba yung kindness? So, ibig sabihin po, pag sinabing kindness, gawan ka man ng mali, ng kahit sinong tao, ibalik mo ng mabuti. Diba? Sabi ko, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Kaya niyo po ba yun? Say amen nga. Ay, di kaya. Di kaya. Kaya po ba natin yun? Na? Kaya po ba? Amen? Kayo talaga? Amen? Amen? Amen. Ayan, puri ng Panginoon, di ba? Pagitan natin yung kindness natin. Kahit na yung mga tao sa paligid natin ay hindi mabuti. Kumbaga tayo yung magiging, ano ba tawag yun? Role model, good role model. Kasi pag role model, parang general eh. Role model ng ano ba, masama eh. Hindi, good role model. Ayan, pagitan natin sa tao yung kindness. One way to show mercy. Ibig sabihin, pagkakaroon ng ugaling pagiging mabuti. Then next po, ayan, second na po ito. Ayan. Next, number 3, showing mercy with humility. Humility means not being proud or thinking you are better than others. A saint shows mercy by respecting everyone and accepting mistakes, both their own and others. Ibig sabihin, humility, humble. And another term for humility is humble. And halimbawa, pag sinabing humble, halimbawa, kapag pinapakilala ko as a speaker, eh sabihin, kasi sabi, ang ating pong speaker ay ang pogi teacher. Kailangan nakakul ka na. Siyempre, anong sabihin ko? Thank you. Thank you. Nakakul ka na tama eh. So, ayun ba yung magiging humble? Na kahit minsan, hindi naman ako yung speaker. Basta pag sinabing poging speaker, kaya Edward agad eh. Tama ba, Tinay ka? Kahit hindi ka naman yung speaker, pag sinabing poging, kaya Edward agad. Thank you. Pero hindi mo yun. Kumbaga, pag sinabing humble, meron tayo, kung hindi mo ipinagmamalaki. Kaya kasi sabi niya, di ba? Not being proud or thinking you are better than others. Naalala ko tuloy yung sermon ni Nanay Guy. Kasi kapag sinabing humble, lagi naalala ko eh. Yung dahil ko si Nanay Guy nagsalita na isipin mo palagi na mas magaling yung ano sa'yo, na mas magaling yung tao sa'yo. Kasi pag palagi mo daw iniisip na ikaw mas magaling sa kanya, ang yabang mong tingnan. Kumbaga yun yung sinasabi sa atin. Huwag natin hayaan na palagi nating pinagmamayabang yung sarili na mayroon tayo. And sabi din sa story ni Jesus, hindi ko na kung alam niyo po ito, yung kinugasan ng Panginoon, yung kamay ng kanyang mga alagad. Di ba? Paa. Inugasan niya yung ng Panginoon, di ba? Doon natin nakikita yung pagiging humble ng Panginoon. Na kahit alam nila na siya ay kanilang guro,
teacher, at siya ay Diyos. Siya ang Panginoon, siya ang Lord. Pero ang ginawa niya, inugasan niya pa rin yung mga paa ng kanyang alagad. Sabi dito, this was a servant's job. Hindi naman trabaho ng Panginoon yun. Pero ginawa niya. Ibig sabihin, always be humble and serve others, even if you are important. Kadalasan kasi, nawawala na yung humbleness sa atin. Nawawala na yung pagiging humble kapag nakikita mo na yung importante ka. Oh, teacher ako eh, ba't ko gagawin yan? Engineer ako eh, ba't ko gagawin yan? Pastor ako eh, ba't ko gagawin yan? Diba? Mayaman ako eh, ba't ko gagawin yan? Pero ang Panginoon, Diyos siya. Pero ginawa niya. Ibig sabihin, dapat makita rin sa atin kung ano ginawa ng Panginoon, gawin din natin. Kung ano natutunan natin sa Panginoon, gawin din natin. Sa iba, kung paano naging humble ang Panginoon, dapat nakikita rin sa atin yun. Kung mayabang ka natin, yabangan mo pa. Hindi naman. Kung mayabang ka natin, bawas mo na, unti-unti naman. Kahit pa unti-unti, bawas-bawas na natin. Diba? Pag dumadaan ka, ang lakas ng hangin. Diba? Ngayon yung electric pa na ng ulit, yun na lang hangin mo. Jesus, ano? Jesus life, ganun. Pero ano ba yung gusto mong sabihin? Huwag tayo may habang. Huwag tayo may habang. Pakita natin yung pagiging humble, kung paano naging humble yung Panginoon. As a saint, sabi dito, choosing patience instead of anger. Paano ba natin napapakita yung pagiging gentle? Sabi dito, how you handle the situation. Ito kasi mahirap. Ito na po yung parang mahirap na part na may pakita natin yung gentleness. Kung paano natin i-handle yung situation na kung saan galit ka. Paano papakita yung calm? Paano papakita yung patience? Alam nyo, pre-practice ko po siya ng napakatagal. Yung ganyang ugali. Halimbawa, pinapagalitan ako, nagagalit sa akin. Tapos mali naman siya. Siyempre guys, sino naman siguro ang gentleness. Hindi naman siya tama, mali naman siya. Pero, how you handle the situation? Paano you handle the situation? Yung ginagawa ko po, nagpipray po ako. Totoo po, nandun sa, during that situation, nagpipray po ako, Lord, bigyan niyo ako ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa. At syempre, yung maayos na pag-iisip, na maintindihan ko kung bakit ano yung ginagawa yun. Kumaga ganun. Kasi bakit po? Hindi ko po alam kung agree po kayo dito. Kapag galit ka, wala kang magandang sinasabi. Totoo ba yun? Amen po ba? Kapag galit ka, wala kang magandang sinasabi. Amen. Kaya tinuturo sa atin, showing mercy with gentleness. Tinuturo sa atin yung pagkakaroon ng mahabang pasensya. Diba? Ibig sabihin, mas piliin natin tumahimik muna saglit. Tumahimik muna sandali kapag galit tayo. Kasi natutunan ko siya dun sa kaibigan ko na kapag galit ang isang tao, wala siyang magandang sinasabi. And every time, for example, ako may galit na tao na dahil sa akin, ginagawa, hindi ko siya kinakausap. Siguro binibigyan ko siya ng time, 5 to 10 minutes, para pakalmahin. Then, tsaka ko siya kakausapin. Kasi hanggat galit yung tao at kinausap mo, hindi mo gugustuhan yung maririnig mo sa kanya. Totoo po yun. Baka mamaya magmura ko pa niyan. Tapos ikaw ngayon yung magagalit. Diba? Ganun po. Kumbaga, magiging gentleness, paano ba natin i-handle yung situation with calm, na kalmado lang tayo at na merong mahabang pasensya. Pwede tayo mag-pray.
Doon. And then, sabi din sa last, and last na po tayo. Okay, malapit na. Sabi naman dito, showing mercy with peace. Ano showing mercy with peace? Peace means living without regret and choosing forgiveness. A saint shows mercy by forgiving others, just as God forgives us. So ayan, being mercy. Di ba po, masarap mamuhay kapag walang kaaway? Amen po ba yun? Masarap mamuhay kapag walang kaaway. Bakit? Kasi pagkaaway yun, parang kang mayor. Di ba kumbaga, parang tropa ko lahat. Ayun, ibig sabihin, merong peace. Nakagalaw ka ng maayos, payapa kang nakakilos, payapa kang nakagalaw, kahit saan ka man magpunta, kasi wala kang tinataguan. Hindi ka tulad kapag may kagalit ka. For example, may kagalit ka. Di ba, may kaaway ka. Eh, di ba talaga dito. Ang nangyayari, pinapalit mo yung mundo mo. Lumiliit na yung mundo mo. Kasi nga, ayaw mo dumaan dito, ayaw mo pumunta dyan, kasi nga, dyan yung kaaway mo. Pero ano yung turo sa atin? We need to live without hatred and showing mercy with peace. Paano ba yun? Diba? Paano kaya yun? Una, dapat meron ka baon palagi kahit saan ka mamunta ng pag-away, pakikisama. Ayun. Dapat meron kang baon ng pakikisama. Alam niyo po, nakakatuwa lang. Natutuwa lang ako. Kasi every time na meron akong nakakausap na tao, and every time na meron akong nakakausap, lagi nilang na-observe sa akin. Mark, ang galing mong ang galing mong makisama. Pero hindi ko rin alam eh. Kasi hindi ko naman talaga siya nakikita. Kumbaga, lagi na sinasabi sa akin na, wala lang, parang ang gaan mo lang kausap. Ganun. Siguro magaling kang makinig. Eh, kasi one time, kausap ko rin yung mga angko teacher ko. Eh, nag-uusap-usap kami. Tapos kumbaga, ang usapan namin, parang, ano yung nakikita mo sa akin? Kumbaga, yun yung tanong. Tapos sasagutin namin lahat. Parang halos lahat sila. Ito yung sinabi na, ang galing mo makasama eh, no? Kasi, imagine mo, lahat kami babae. Di ba yung mga teacher ko, lahat ko sila babae. O, hindi yan, dito. Sila babae. Joke lang. Joke lang yun. Happy Ayan. May kumbaga, lahat sila babae. Tapos, chick boy si sir. Lahat sila babae, pero paano daw ako, parang galing ko daw na hindi ako naiilang sa kanila. Magaling ko naman ito kasama. Na kahit kami puro babae. I mean, may iba kasi ng mga lalaki na as hindi talaga sila, di ba gano'n? I mean, hindi talaga sila umakano. Pero ayun, salamat sa Panginoon kasi, I mean, nakikita, may nakakita sa akin na gano'n. Na maraming tao nakakita sa akin na may isama. At maganda kung lahat tayo meron gano'n. Di ba? Meron peace eh. Kapag magaling kang makisama, meron peace. Totoo lang, magaan na tayo ipag-usap, wala kayo ano lang kayo, kwentuhan lang kayo, gano'n. And syempre, mas maganda yung forgiveness. Ito yung may mas peace. Di ba? Peace talaga, kung marunong ka magpatawad. Peace be with you. Di ba, kung marunong ka magpatawad? Kasi ito talaga wala kang kaaway na kahit sino. Madali ba magpatawad? Madali mo magpatawad? Hindi siya madali. Mahihirap siya, lalo na kapag malala yung ginawa ng isang tao sa atin. Pero tinuturo sa atin, dapat matuto tayong patawad. Kasi tinatawag tayo ng Panginoon eh. At dapat isa rin yun sa maging character na meron tayo as Christians. So we have 5 characteristics of the saints.
na pwede natin mapakita yung mercy. Unang-una, ano yung una? Compassionate heart. Pangalawa, kindness. Pangatlo, humility. Pang-apat, gentleness. Panglima, peace. Get 1/4. Joke lang po. Sorry, teacher. Sayang. So ngayon, okay. Nauna tayo sa ating last word. Sabi dito, showing mercy as characteristics of the saints. Okay, pwede po ba tayong tumayo? Lahat po tayo. At basahin natin ng malakas at mabilis. Kailangan ko bilang 10, tapos na. And 1, 2, 3, read. Meekness, being gentle, calm, and patient with others. Empathy, compassionate heart, understanding others' feelings and caring for those in need. Respect, humility, not being proud, treating everyone with honor and humility. Considerate, kindness, doing good and showing love through words and actions. Yielding in forgiveness, peace, choosing forgiveness and peace instead of anger or hate. Sayang po. Purihin po ang Panginoon. Have a blessed Sunday, everyone.